Kumusta kayo mga bata? Natapos na natin ang diskusyon tungkol sa iba't ibang kagamitan sa paggawa ng proyekto at ang paraan sa pagguhit ng technical drawing. Ngayon naman, tatalakayin natin ang paggawa ng proyekto gamit ang mga likas na materyales. Handa na ba kayo mga bata? Bukod sa mga basura o recycled materials na ginagawang proyekto at pinagkikitaan, may mga likas na materyales din sa ating kapaligiran na ginagamit sa paggawa ng patibay at magandang produkto. Ang mga ito ay maaaring ipagbili at nagsilbing hanap buhay ng mga taong may talento sa paglikha. Narito ang ilan sa mga materyales na makikita sa ating kapaligiran na maaari nating gamitin. Tabla at kahoy. Ginagamit ang tabla at kahoy sa paggawa ng mesa, silya, kabinet, dingding at kasami ng bahay, mga gusali, tarima sa pabrika at maging sa pag-uukit o tinatawag na carvings. Abaka. Ang abaka ay isang halaman na kahawig ng puno ng saging, ngunit mas malapad ang dahon. Ang hibla o fiber nito ay ginagamit sa paggawa ng basket, punasan ng paa, tsinelas, sinturon, bag, papel, tila at matitibay na lubid. Niyog. Ang niyog ay tinatawag na puno ng buhay dahil lahat ng bahagi nito ay may gamit. Ang ugat ay ginagawang gamot at pangkulay. Ang bunot ay ginagawang lubid, bag at walis lanot. Ang puno ay ginagawang tabla at haligi ng bahay. Ang buto ng bunga ay ginagawang baso, florera, kwintas at pulseras. Ang tingting ay ginagawang walis tingting at basket. Pandan. Ang pandan ay tumutubo sa pampang, bundok, lawa at talatian. Ang dahon nito ay kahawig ng dahon ng pinya. Ginagamit ito sa paggawa ng banig, sapin sa plato, sombrero, bag, tsinelas at tampipi. Buri. Ang buri ay isang uri ng palmera na tumutubo sa Pilipinas. Ang hibla mula sa murang dahon nito ay ginagamit sa paggawa ng sombrero, pamaypay, bag at lubid. Nito. Ang nito ay isang uri ng pako na gumagapang at pumupulupot na parang baging. Ginagamit ito bilang pantahi at palamuti sa mga bilao, basket at bag. Nipa. Ang nipa ay isang uri ng palmera na tumutubo sa mga tubigan. Ang murang dahon ay ginagawang kapote at pamaypay. Ang magulang na dahon ay ginagamit na pang-atip ng bahay. Yantok o ratan. Ang yantok o ratan ay tumutubo sa maraming lalawigan. Ginagamit ito sa paggawa ng muebles, basket, bag, duyan, mga palamuti at iba pa. Damo. May mga damo na may halaga tulad ng vetiver, bunggalon o moras at tangbo o luway. Ang tangbo ay ginagamit sa paggawa ng walis tambo na mainam sa paglilinis ng loob ng bahay. Ang vetiver grass ay ang pinagkukunan ng maganda at eco-friendly na handicrafts tulad ng banig, bags at iba pa. Anahaw. Ang anahaw ay isang uri ng palmera na may malapad na dahon. Ginagamit ito sa paggawa ng salakot, pamaypay at dekorasyon. Kawayan. Ang balat o panlabas na bahagi ng kawayan ay hinihiwa at hinahabi upang maging salakot, basket, banig at iba pang gamit. Ito ay magaan, matibay at madaling hanapin. Magay. Ang himla ng magi ay ginagamit sa paggawa ng matibay na lubid. Ang lubid nito ay kayang tiisin ang init, kaya ginagamit sa pagtahi ng lechon baboy. Napakahalaga na may alam tayo sa malikas na yaman sa ating paligid dahil maaari pala itong pagkakitaan. Ito ay nagbibigay ng hanapbuhay.
nagpapalago ng kasanayan at talento, at nakakatulong sa pagbawas ng basura sa ating kapaligiran. Hanggang sa susunod nating diskusyon mga bata. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Paalam!